What's up, KG, at welcome back sa ating channel. At meron tayong malupit na balita ngayon na yumunig hindi lang sa crypto space pati sa Bitcoin community. Grabe. Kung kilala nyo si Michael Saylor, kahit si Michael Saylor ay ang isa sa pinakamalaking Bitcoin bull sa buong mundo, ay nagbenta na ng Bitcoin. Pero teka lang muna. Bago kayo magpanik at isipin na bearish na siya sa Bitcoin, may mas mahalagang aral dito na dapat matutunan natin, no? Lalo na tayo na mga nag-i-invest, lalo tayo na mga maliliit pa na mga holder or tayong mga nagtatry pa dito sa crypto. Para to sa mga newbie at siyempre dun sa mga kagaya ko na mga small retail investor, no? Sa video na to pag-uusapan natin kung sino si Michael Saylor, bakit siya nagbenta, at saka bakit malaki yung bakit parang para sa akin ay nagiging positibo ito para sa Bitcoin. Paano ito konektado sa ginawa ni Tom Lee, no? So pag-uusapan din natin about si Tom Lee dito sa ating video at mamaya makikilala nyo kung sino si Tom Lee at ang investment lesson na pwede natin gamitin bilang retail investor, no? So punta na natin yung balita. Ano, lang capital po, galit na galit yung ano ko. Ayan, no? So dito, no, tingnan na lang natin yung pinakang kilala natin dito. So ito yung Arkham, no? Yung Arkham kasi isa tong cryptocurrency din to. So meron din ako nito dati, so binenta ko na. Ang maganda siya kasi na ano niya, na monitor niya lahat ng movement ng mga lalo ng mga whales. So isa rin siya sa mga pinagbabasihan ko pagdating sa mga pag-a-analyze, pag hindi naman analyze yan, tawag dito. Parang pagmo-monitor ng mga transaction sa blockchain. So sabi dito, strategy sold 32 Bitcoin for $2.5 million. Grabe, laki niyan. No, magkaroon ka lang niyan, nabuhay na lahat sa'yo. No? At an average price of 77,135. So ngayon bumagsak yung Bitcoin ng 70,000. So talagang tamang-tama lang yung timing niya sa pagbenta, no? 77,000. So ayan, no, talaga naging trending siya lalo kahapon, no? Ang dami na talaga nagkaroon ng balita. Siyempre, mga sumusunod sa yapak ni Michael Saylor talagang parang nayanig dito sa issue na to, no? So nagbenta siya ng 32 na peraso ng Bitcoin. Tapos talagang balitang-balita siya dito, no? Pero ito si Michael Saylor, yan, siya si Michael Saylor, no? Siya may-ari ng MicroStrategy dati, ngayon ay strategy na lang ang ano. Ewan ko anong strategy ba ang gagawin ng mamang to, no? Pero talagang para sa akin naman is positive naman yung ginawa niya na yan. Bakit? Pero bago yun para sa mga hindi nakakakilala kay Michael Saylor, si Michael Saylor ay founder ng dating MicroStrategy. Yun nga, sabi ko sa inyo, yun nga, ngayon ay strategy na lang yung pangalan ng company. Yung kumpanya na pinakamalaking corporate Bitcoin holding sa buong mundo. So, isang company na nag-accumulate ng Bitcoin over time. Siya ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming kumpanya nagsimulang maglagay ng Bitcoin sa kanilang balance sheet. Parang siya yung parang siya yung naging ambassador ng Bitcoin para sa mga corporate na companies, no? Sa loob ng maraming taon, kinilala yung parang naging message niya, no? Never sell your Bitcoin. So yun yung kanyang motto, no? Pero ngayon nagbenta siya, so bakit kaya, no? Kaya nung lumabas na yung balita na nagbenta yung strategy nga about dun sa 32 Bitcoin, maraming tao talaga yung nagulat dun sa balita na yon, no? Isa pa, yun nga, sinasabi ko sa atin lahat, no? So, hindi porket nag-accumulate tayo ng Bitcoin, nag-DCA tayo ngayon, si MicroStrategy bebenta, tas tayo nabili, no? Kahit si Michael Saylor, kahit si Michael Saylor, kahit isa siya sa mga pinakamalaking Bitcoin bull sa mundo, ay nagbenta na ng Bitcoin, no? Kaya talagang mapapaisip ka talaga bakit kaya gano'n, no? Siyempre, dun sa lumabas na balita na ang strategy, yung dating MicroStrategy, ay nagbenta ng 32 Bitcoin. Siyempre, napag-usapan to lahat dahil kilala si Michael Saylor bilang may matinding paniniwala sa Bitcoin.
Sa loob ng maraming taon, siya yung naging mukha ng corporate Bitcoin adoption, lalo sa mga corporate companies, no? Kaya para sa marami, parang nakakagulat talaga na makita siyang magbenta kahit na maliit na halaga lang. So, maliit lang na halaga yung 32 Bitcoin. So, $2.5 million. Pero, para sa atin, no, sa mga newbie, mga retail investor, no, ito yung isa sa mga detalye na mahalagang mas maintindihan, no? Bakit siya nagbenta? Hindi dahil nawalan siya ng tiwala sa Bitcoin. Hindi rin dahil natatakot siya na baka bumagsak na yung market. Kagaya ko, expecting pa rin ako bumagsak yung market, pero still nabili pa rin tayo. At hindi rin dahil sa tingin niya na tapos na yung bull run or bull market. Siyempre, dun sa mga naging reports na nabasa ko kanina, ay yung bentahan nila ay malaking bahagi lang ng parang corporate treasury management para sa obligasyon niya sa kumpanya. Ibig sabihin, operational decision lang yon, hindi talaga pagbabago sa pananaw para sa Bitcoin. Ngayon, isipin natin, ilan ba talaga ang gaano ba kalaki yung kanyang holdings, no? Hanapin natin dito. Dapat talaga sinave ko yung nila eh. Hindi ko kasi na-screenshot eh, no? Pero ang alam ko is nasa 800,000 ang Bitcoin na hawak nila, no? So subukan natin. Bitcoin holding. Search na lang natin. So, kumukuha lang tayo ng balita dito sa Twitter, no? Hanapin natin dito. Ayan, ito yung nakita ko mong post, oh. Nasa 800,000. Hindi ito. Saan na ba yun? Nagtit lang guys. Ayun, yun. Ito, nakita ko na. Strategy holds 843,738 Bitcoin. Purchase for 63.87 billion at an average price of 75,700 per coin. So, ibig sabihin ngayon kung 70,000 na ang price ng Bitcoin, talagang talagang negative na ang strategy ngayon. That's the largest corporate Bitcoin position in history. No? So, 32 Bitcoin lang naman ang kanyang binenta. Kung iisipin natin sa simple example lang, no? Kunyari meron kang warehouse na merong 843 na sako ng bigas, no? Tapos nagbenta ka ng 32 na sako. Hindi ibig sabihin nun na parang isasara mo na ba yung negosyo mo dahil nagbenta ka or ano. Pinapakita lamang nun na parang kaya mong gamitin ang asset kapag kinakailangan. Yun naman kasi yun eh. Tingnan nyo ha, tinuturuan tayo mag-DCA, mag-invest, long term, no? O di kaya talagang mag-hold ng asset. Pero hanggang kailan ka mag-hold? Bukod dun sa study, bukod sa ginagawa natin pag dollar cost average, meron din tinatawag na dollar cost selling na tinatawag, no? So ibig sabihin, habang tumataas din, unti-unti nagbebenta ka. Mamaya i-discuss natin 'yan. Dito na natin kasi dito na pumapasok yung malaking investment lesson pagdating dito sa ginawa ni Michael Saylor, no? Maraming investor kasi siyempre yung naniniwala na ang tunay na investor ay hindi kailanman nagbebenta. Bakit kasi nag-appreciate yung value mo, talagang kita mo lumalaki yung pera. Pero in reality, ang asset ay nagkakaroon lang ng tunay na halaga kapag nagagamit, no? So kung nakikita mo lang na yung price ng iyong asset ay lumalaki pero hindi mo naman siya talaga na nagagamit sa totoong buhay, so ano pang silbi ng kaya nga tayo nag-i-invest para magamit natin in the future sa tingin natin ay mas magandang paglagyan ng pera natin. Isipin mo ha, ano pang silbi ng mga asset kung hindi mo pwedeng ibenta pag kailangan mo ng pera? 'Di ba? Anong silbi ng profit kung nasa screen lang, yung titingnan mo lang sa wallet mo na hindi naman kailanman na marirealize? Kaya isa sa mga paraan na pinakita ni Michael Saylor na ang Bitcoin hindi lamang asset para na iniipon, no? Isa rin tong asset na maaaring
gamitin kapag kinakailangan. At yun yung mga isa sa mga katangian at saka mature na asset class. So kapag kailangan mo, bibenta mo. Ngayon, dito na natin ipapakilala din si Tombly. Ayan, ito naman si Tombly. Ayan, si Tombly. Ngayon, may isa pang personal, gusto kong ipakilala sa inyo, si Tombly, no? Na isa rin to sa mga binabantayan ko ng mga investor pagdating dito sa crypto, no? Ayon kasi sa kanya, ano, si Tombly, at itong si Tombly ay co-founder ng Fundstrat. Kung tama ako, no, Fundstrat. At isa sa mga pinakaunang Wall Street strategies na naging bullish sa Bitcoin, no. Kung si Saylor nakilala siya sa pagiging aggressive sa pagbili ng Bitcoin, si Tombly naman ay nakilala sa pagbuo ng investment thesis sa loob ng crypto adoption. Parang ganito siya. Kung si Saylor, yung tanong niya is paano tayo makakabili ng mas maraming Bitcoin, si Tombly naman ay paano tayo makikinabang habang lumalawak yung crypto ecosystem, no? So sa expansion siya, sa adoption talaga siya naka-focus, no? Ngayon, bakit ko siya kinumpara? Dahil yun sa kumpanyang konektado kay Tombly na agresibo rin bumibili, hindi ng Bitcoin, Ethereum naman siya, no? Bilang treasury asset. Ibig sabihin, kung ang ginagawa ni Saylor ay Bitcoin nung mga nakaraang taon, ginagawang reserve asset ang Bitcoin, yung thesis naman ni Tombly ay nakatuon sa Ethereum bilang infrastructure asset ng crypto economy. Siyempre, alam naman natin na ang ecosystem ng Ethereum ay sobrang laki talaga. Kaya talagang dito naman siya bobodega, no? Ginagamit naman niya yung Ethereum. Kaya para sa maraming investor, si Michael Saylor, siya yung gumawa ng Bitcoin Treasury Strategy. Si Tombly naman is Ethereum Treasury Strategy. So, hindi natin sila pinagkukumpara para paglamanin kung sino mas better, Bitcoin or Ethereum, no? Pero, binibigyan lang natin ng na inia-apply din natin yung ginagawa ng Bitcoin dito sa ginagawa ni Tombly na which is Ethereum naman. So, nagbigay lang ako ng ibang halimbawa. Wala namang wala namang sinabi dito na benta si Tombly, no? Hindi naman siya nagbenta, no? Pero bumili pa nga siya. Ay, no? Tombly and Bitmain now hold 4.49% of total Ethereum sa lahat ng supply ng Ethereum, halos 90%. Papunta na sila sa 5% target nila na total holdings ng Ethereum. Grabe, ang laki niyan, no? Sipin mo, sa buong ecosystem ng Ethereum is 5% ang share mo. Talagang grabe yan, no? Magkaiba yung asset nila pero magkawig lang yung concept, no? So ginagawa ni Saylor sa Bitcoin, si Tombly naman ay dito sa Ethereum. Ano yung matututunan natin dito sa balita na to, no? Ito kasi madalas na hindi pinag-uusapan sa totoo lang. Sa lahat naman nakita ko dito sa mga content sa ilang taon ko dito, mangilan-ngilan pero hindi talaga siya mainstream pagdating sa ganito, no? Maraming retail investor marunong bumili buy the dip, DCA, bili ng bili, pero kakaunti lang yung marunong magbenta. Sa experience ko dito sa market, sa sobrang kasi although nagsimula ako ng bull run talaga ng 2021, so naramdaman ko yung bear market, na which is pinagpapasalamat ko na naranasan ko yung bear market, kagaya na naranasan natin ngayon. Kasi mostly lahat talaga ng mga profits ko is nanggaling nung bear market pa. Pero ang pinakamahirap sa akin yung unang bull run talaga. Kahit nagsimula ako ng bull run 2021, hindi ko naman naranasan yung unti-unting umaangat yung mga asset mo, no? Kaya doon ko naranasan talaga yung bull run. Nag times 10 na yung coin ko pero sa times 4 pa ako nagbenta, no? Doon ko lang ginibap yung aking position. Pero times 10 na yung pera ko kasi hoping pa ako na magta times 100, times 20, times 25, no? Kinumpute ko na, may logbook pa ako kung kailan ako magte-take profit, pero still, hindi ko ang hirap ng bull run, guys, sa totoo lang. Unang bull run ko to talaga na official, na nagsimula ako ng bear market. At talagang ang hirap, mas mahirap ang bull run kaysa sa bear market. Sa bear market, pikit mata, benta, bili ka ng asset, hoping na tataas. Pero syempre, dati ganun yung paniniwala ko. Ngayon kasi,
sa Bitcoin ako nakatingin, no? Saka ako magbobodega ng altcoins kapag nakita ko na yung mga signal na nakita ko nung last sa bull market, no? Pero sa ngayon, wala pa ako nakikitang ganun, no? Na mga signal. So, talagang sa Bitcoin ako nakapokus. So, kahit anong presyo ng Bitcoin, bibili ako. As long as below siya doon sa aking target. So, 80,000 below para sa akin is good to buy, no? Kung magsakaling mag 40,000 yung Bitcoin, that's 50% discount. Good to buy. Good na good talaga yun. No? Kaya nandun pa rin ako sa team ibagsak. Gusto ko pang bumaba itong Bitcoin. No? So, para sa akin, talagang gift ito, no? Na binibigay sa atin ngayon na para makapagbodega kung gusto natin na hindi tayo nag-hope na ataas to after 2028. 2029, meron pang theory na ma-extend ang bear market, na which is a good thing. Bakit? Kasi at least mas marami tayong time para makapag-accumulate, no? Kung ang iniisip natin is 2029 is doon na ba lilipad na ulit ang bull cycle, so masyado pang maiksi yung panahon na yon. So itong panahon na to sa bear market is pinaka best time talaga para mag accumulate at mag-build, no? Kailangan natin dagdagan ng ating income, sa totoo lang, no? Wala naman tayong may bobodega, hindi natin madadagdagan ng bodega natin kung wala tayong extra income. So, dapat na doon tayo nakapokus. No? Walang trading, bodega lang, DCA lang. Yun lang ang ating strategy ngayon for the next 4 years. No? Siyempre, pag tumataas ang presyo, yung karaniwan na nakikita natin sa internet, lang. Hold lang, hold. Kapag bumagsak, hold lang ulit. Kapag nag-10x, hold lang ulit. Minsan, bumabalik na nga sa presyo hanggang sa mawala na lahat ng paper gains, no? Naging break even ka na lang, no? Samantalang yung kagaya nila na mga professional na mga malulupit na investor na talaga may plano sila, hindi lang yung pagbili kundi sa pagbebenta. Basta tatandaan niyo, ang DCA hindi lang sa pagbili. Marami kasing siyempre mga tao kagaya ko na ito yung turo na magbibili lang ng bibili, no? Pero hindi meron tinatawag nga na DCA na magbebenta rin. Kunyari, pag tumaas ng 25%, at kapag, kunyari, meron kang 100, na may 100 ka na coin, na token. Pag dumoble na yung presyo, ibenta mo na yung 25%. So, ibig sabihin, kung 200, benta mo na yung 50. Diba? Kubrahin mo na yung 50. So, ibig sabihin, kung 100 ang iyong naging investment, nag 200, so yung 50 pesos, kunin mo na. So, ibig sabihin, 50 pesos na lang nasa loob ng market. No? So, magkano na lang ang pera mo nun? 150 na. Ngayon, paano pag nag-triple yung 150 mo? O naging 450 na. Kunin mo na ulit yung another 25% ng mga 450. So, ibig sabihin 100. So, profit ka na. No? Kapag ka naman nag-times 5 na, benta mo ulit yung another 25%. No? Hayaan lang yung mga, tapos sunod doon, hayaan mo na yung mga natitira mo na coin na kung saan pumunta, tumakas, bumaba, o kung ano man. No? So, pang long term na yon. So, ako, ang mga natitira ko na lang token is yung mga pang long term na lang. No? Kaya talagang wala na sa akin, nag-reset talaga ako ngayon. No, simula ngayong taon na to is lahat talaga reset sa akin. So nag-iipon talaga ako ngayon ng pang emergency fund, pambili kung sakaling nag-dip na, lalo na pag doon sa tina-target kong price, at pagbubodega ng Bitcoin lang muna. Kailangan kong baguhin yung portfolio ko na 50% Bitcoin, tas another 50% para sa ibang asset. No? Kaya siyempre yung mga ganitong paraan, hindi mo na kailangan hulaan yung eksaktong top ng pagbebenta. So, yung iba, iniisip nila na matatimingan nila yung pinakamataas na presyo, pero malabo yun, no? Mas maganda na yung unti-unti mo kino-convert yung paper profits mo papunta sa tunay na resulta o tunay na kita. Diba? Kaya pinakamahalagang aral sa balita na to, guys, ay hindi kung nagbenta na si Michael Saylor o hindi. Ang tunay na aral dito ay yung kung hindi sapat na marunong lang tayong bumili ng asset. No? Kailangan din natin matutunan gamitin, i-manage ang at saka minsan ibenta yon. Tsaka sa binenta naman ni Michael Saylor, grabe, kung 800,000 na Bitcoin mo, tapos nagbenta ka ng 32 lang na Bitcoin. Yun, 843,000 Bitcoin mo, tapos ang binenta mo lang is 32. Parang kurot lang yan sa kanya. Kurot lang yan doon sa company ng strategy. Para bang ano lang yan pang-merienda lang natin. Pang-merienda lang nila yan, di ba? Pero yun nga, sabi sa report is kailangan daw para sa mga corporate
dividends, ganun. So, hindi tayo masyadong familiar doon, kaya ano. Pero, doon sa report, sa sinabi ni Michael Saylor din, no, so, sa mga ano yun, sa mga dividends ng mga holders, mga shareholders, no. So, yun ang parang kanilang dividend. No, ilang beses ko ba inulit yung dividend? Saka tatandaan nyo, yung asset na hindi mo kayang ibenta kapag kailangan mo ay hindi pa talaga yung malubos na mapapakinabangan. No, kung yung asset mo is tumataas ang tumataas pero hindi mo maibenta, ibig sabihin hindi mo napapakinabangan. Yun yung pinaka-importanting investment lesson na may tuturo sa atin ng balita na to. Lalo sa mga sa mga retail investor kagaya natin na yung asset na binibili natin, hindi yan para lumaki lang ng lumaki sa wallet natin. Talagang dapat is mapakinabangan natin siya, no, sa totoong buhay. Kasi aanin mo naman yung sobrang kahit mag-times 100 kung hindi mo naman ma-withdraw, hindi mo naman mabenta, hindi mo naman tapos hindi mo rin naman na i-convert. Kaya nga kailangan gagamitin mo yung kinita mo para mas mapagaan mo yung buhay mo eh. 'Di ba? Yun naman ang magiging talaga nun eh. Ako personally, ang pinakamalaking naging tulong sa akin ng crypto, makapagbigay sa akin ng peace of mind. Dati, hindi pa ako, malit na bagay lang to pero, yung peace of mind na naibigay sa akin is yung, wala na sa isip ko ngayon na, syempre, imposible naman na hindi ako mawawala ng pera. Pero, ang kagandahan lang dito sa binigay sa akin dito ay, dahil dito sa crypto, lagi akong nalagpas doon sa aking meron akong peace of mind na ano man ang mangyari, may pera ako. 'Di ba? Na which is hindi nangyari nung hindi pa ako nagki-crypto. Napakahirap pag-ipon. Sa totoo lang, ng mga panahon na yun, ewan ko kung bakit. No? Napakahirap. Pero nung natutunan ko yung Bitcoin, nakikita ko tumataas, bumababa. No? Pero dahil ipon lang ako ng ipon, DCA lang ako ng DCA mula noong 2021, no? So nagkaroon ako ng enough money para magkaroon ng peace of mind na sabi ko, ano man ang mangyari, may pera ako. No? Minsan nga napapaisip ako na na grabe, hindi ko akalain na may ganito na akong kalaking pera, no? Na dati kapag nag-loan ako dati sa trabaho or nagano ako sa SS or ganyan is parang feeling ko ang laki na nun, no? Feeling ko ang laki na nung mga panahon na yun dati, lalo nagsisimula pa lang ako magtrabaho. Pero ngayon is parang nakikita ko na siya ng madala sa akin, parang sa akin, hindi naman parang maliit para sa akin, pero parang achievement para sa akin na may nakukuha ko yung ganong klase ng mga milestone, no? Pero sabi ko nga, syempre meron din ako naging mga lesson learned ng mga panahon na yon, na which is sa susunod na natin i-discuss dahil talagang baka maiyak ako dito. Pero still, no? Yung mga lesson na yon ay hindi magiging lesson kung hindi natin babaguhin yung na yon. Yung mga naranasan natin dati is guide pagdating dito sa ating another journey, pangalawang cycle ko na to no? So excited na ako dito sa aking pangalawang cycle. Bakit? Hindi dahil alam kong kikita ko, hindi. Dahil alam kong mas equipped na ako kumpara noon na nagsisimula pa lang ako dito sa crypto. So dito mas alam ko na kung paano tumingin ng chart, mas marunong na akong mag-analyze ng mga balita, mas marunong na ako. At isa pa, dito sa pagko-content ko na to, sabi ko nga, double purpose ito sa akin. Bakit? Bukod sa mas lumalalim pa yung knowledge ko about dito, na i-share ko pa at na-monetize ko pa yung aking channel. So, ibig sabihin nito is napapakinabangan ko. So, dapat ganun ang ating mindset pagdating sa mga bagay-bagay, no? So, na-share ko na yung knowledge ko, na-share ko na experience ko, natututo pa ako, at kumikita pa ako dito sa ginagawa ko. So, talagang pabor sa akin itong ating mga ginagawang movement ngayon, no? At syempre, hindi ko naman kayo iiwanan na lugi. Syempre, inihahatid ko naman sa inyo yung mga talagang dapat ninyong matutunan dito, no? So, give and take lang naman ang dapat na relationship Ano yung mapapakinabangan nyo sa akin channel? May babalita ako sa inyo yung mga ganitong bagay. May makakapag-share ako sa inyo ng mga experiences ko. Mapa-play to earn man yan, Axie Infinity, trading. Yung mga totoo talagang nararanasan na mga average. Hindi yung mga, syempre, mahirap din kasi kapag yung mga pinakikinggan natin is yung talagang mga, hindi ko naman sinasabing mali sila
o scam sila. Pero iba rin kasi yung mindset kapag yung parehas mo na average lang din na trader or investor, yung kausap mo, average din na gamer, no? So at least ay ihahatid ko sa inyo na hindi bias. Real talk lang, no? Nagiging totoo lang tayo. Real talk lang ang ating channel pagdating dito sa mga bagay-bagay na to, no? So, ayun lang, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Siyempre, ito, kawawa naman ang aking Twitter account. Hindi ng mga may Twitter dyan. Follow nyo naman ako. Oh, 25 lang ang aking followers. 5 lang pala ang aking followers. 25 pa lang ang aking pinapollow. So, pero ito na mga aking Twitter ay ginagamit ko lang for para mag-research, paghanap ng mga balita na talagang applicable para sa mga newbie at sa mga gustong bumalik sa crypto at sa curious dito sa cryptocurrency, no? At NFTs, no? Thank you so much sa ating mga supporters and subscribers. I-like and share lang ating mga video at comment down below kung ano sa tingin nyo yung magandang comment down below kung ano yung sa tingin nyo. Meron ba kayong negative reaction or tingin nyo ba si Michael Saylor ay bearish na ba? Kailangan na ba natin magbenta? O tingin nyo nagulat din kayo na si Michael Saylor ay nakabenta? At ano masasabi nyo kay Tom Lee na Ethereum naman ang binobodega? No? So yung dalawang yung dalawang token na yan is mga favorite ko talagang pwedeng ito bigyan ko na kayo ng clue baka ang next kong ibodega is Ethereum pero hindi pa ngayon, no? So tinitingnan ko pa ang galaw ng Ethereum. So yun lang, maraming salamat sa inyong lahat. Saludo sa inyong mga ma'am sir at syempre makita-kita lang tayo sa arena. Game on!